Napansin ko lang na kadalasan ng mga may hunting experience sa condo ay mga teenagers or college students. Napapaisip ako tuloy kung dahil kaya ito sa range of emotions na meron tayo sa ganitong edad. So maraming iba't ibang energy na nakukuha ang mga entities. Ang guest natin ngayong gabi ay may mga kwento sa katabi nilang haunted condo, haunted office, at ang third eye ng girlfriend niya. Enjoy. Okay, ngayong gabi, ang ating guest ay isang listener and yun nga, nag-email siya. Si Seth. Good evening, Seth. Salamat sa pag-share. Good evening. Yes. Thank you. O yun. So, sabi niya nga, meron siyang, nakikinig siya sa episode 184 actually. And sabi niya may gusto siyang share na experience nung college. So, and may iba pa nga daw. So, Seth, sige, simulan mo na ang ating kwentuhan. Parang may isang certain na kwento kasi doon sa condo, which is sa top siya. Ito, sasabihin ko na, it's... Okay. Kung napuntahan nyo or nadaanan nyo na ganun, nasa ano siya, malapit siya sa kilalang school na Caronta. And marami yung experience from second year to fourth year. Nung second year kasi, it started nung second year. Wala pa akong nakita pero may mga kwento na ako naririnig. Like, for example, yung isang kablock ko noon at that time. Mm-mm. May third eye kasi yung mom niya. Okay. So, nung nag-check sila ng condo, nagustuhan nila yung kaklase ko, nagustuhan niya yung condo na yon. Pero nung sabi ng mom niya, anak, huwag tayo dito, sabi niya. Kasi may bata dito, sabi niya. Meron daw sa hallway, tapos sumunod daw sa kanila, pababa sa elevator. And then, nung same year din ata yon, I met this, naging best friend ko siya ngayon. Meron siyang condo sa 6th floor. Tapos, may mga nagpaparamdam din, ganun. Parang kung one time yung girlfriend niya at that time, parang may humahawak sa kanya, tapos nagkaroon ng pasa yung kamay niya. Parang may fingerprints ba, parang ganun. Or parang nagmarka yung kamay. Okay. Tapos, sinundo ako ng dad ko kasi may dinner kami nun. Nag-dinner kami sa MOA, tapos kinuwento ko sa kanya. Tapos yung dad ko kasi hindi naniniwala yun. Okay. Pero, mamaya sa kwento, medyo mapapaniwala ko siya. Napaniwala ko siya at that time, like after 2 years na yun. Malapit sa bilyaran to, no? Sa mga bilyaran. Oo, malapit. Okay, malapit. Okay. Familiar ako dyan. Okay, yung sige may lang. KTV bar. Oo. Tapos ang dami nagpaparamdam, like yung isa naming friend, siya parang sobrang cool lang niya eh. Parang, pag nakita siya ng multo, parang, ay may multo dyan, parang ganun. Pero huwag yung papansinin. Ganun lang siya. Ang daming mga nakakitang multo doon. Nung one time naman, parang medyo matagal na yung relationship, yung friendship namin ng best friend ko. Pero yung mga barkada kasi namin, parang uso yung kaguhan. Di ba pag mga boys, di ba parang hilig maglokohan, ganun, parang bully, pero trip-trip lang mga ganun. So, kumakatok ako sa kanila or nag-doorbell ako. Akala ko, siya, parang nakasara or parang pinagtitripan nila ako. Okay. Tapos nakatayo ako sa door, tapos naka-flip-flops ako nun. Tapos may parang lamig na lumalabas. I mean, walang usok, pero ramdam Lumalabas sa kwarto. parang nafe-feel mo sa daliri mo sa paa. Parang ganun. Tapos sabi ko, parang niloloko ko ng mga to, sabi niya. And then, may sa katapat nilang unit, may maririnig mo yung TV. Tinry ko tumapat doon. Mainit naman yung lumalabas. Pero pag tumatapat ako doon sa ng friend ko, ang lamig, parang may freezer, parang ganun. Pero doon nakapesto yung ref nila, pero medyo malayo pa siya eh. Tsaka nakasara naman. And then nung pagbaba ko, sabi ko, tagal naman, parang 2 hours na ako naghihintay. Nakatayo na naman sa condo. Sabi ko, saan ka galing? Kanina pa ako tumatawag. Sabi, may class kasi kami, sabi ganun. 3 hours yung class nila, parang video production yung class nila at that time. Kinuwento ko sa kanya, tapos natakot siya. Natakot siya dun sa nangyari. And then, meron din yung one time, kasi lumipat na rin kami sa condo na yun. Kasama ko yung pinsan ko, sa 16th floor naman kami. Sabi yung ex ng best friend ko, marami daw siyang nakikitang multo sa sulok namin. Sa sulok niya? Okay. Oo, parang di naman kasi, naniniwala ako actually. Mahilig din ako na
nakikinig, pero ayokong parang ma-open yung third eye ko. Oo. Kasi pag na-open, parang, wala na yung thrill. Di na ako makapanood or makakinig ng mga nakakatakot. Mm-mm. Tapos nun, ito na yung nangyari sa yung pinaka nakakatakot na experience for me. Anong year to? 2011? Ito yung 2011. 2011 na to. Okay. Oo. Ah, February 14 yun. Tapos nagiinuman kami ng... kasi single hearts day yun. Okay. So nagiinuman kami ng kababata ko kasi nag-college na siya eh. Kasama kami sa isang condo. Siya nalasing na siya eh. Ako parang hindi pa masyado. Tapos, alas 3 na madaling araw, biglang may yung doorknob, ginijiggle niya. Oo. Parang galit eh, parang may galit. Yung doorbell, continuous siya na parang pindot siya na pindot. Yes. Tapos sobrang takot ko. Chinek ko yung peephole, wala naman tao. Okay. Tapos after that, parang nagko-construction sa tabi namin tabi ng unit namin. Parang nagmamartilyo, tapos parang, alam mo yung tunog ng martilyo, tapos parang may tinatamaan na bakal. Yes, oo. Parang ganun siya. Tapos, Tsaka gabi na yan. gabi na ito, mga 3 in the morning na siya. 3 in the morning nga pala. Oh. 3 in the morning. Tapos parang may nag-welding, tapos naglalagare, parang ganun. Tapos nangyari to siguro mga 1 week yata, ganun. Ganun siya katagal nangyari yung. Tapos every 3 in the morning yan. Every 3 in the morning? Every 3 in the morning talaga. Starting Feb 14 ng 2011. Tapos nun, parang after 1 week, sobrang nabubulabog na kami. Sobrang antas na ng anxiety namin. Napapraning na kami. Nagpapanik na kami. Pumunta na kami sa admin. Okay. Sabi ko, ate, 1 week na nangyayari to. Laging may nambubulabog sa amin. Every 3 in the morning. Pwede mo pakicheck kung may tao sa kabila. Tapos, sabi nila, wala daw silang susi. Sabi ni ate, sir, wala kaming susi dyan. Tsaka sir, matagal na pong walang nakatira dyan. Sabi nga ganun. Mm-mm. Tapos sabi niya, ang dati daw nakatira dyan, foreigner daw siya. So parang inisip ko, baka namatay or nagpakamatay, parang ganun. Pero grabe, 3 in the morning, no? Oo, tapos parang, minsan may time na parang hapon na, ganun, the following day. Minsan may mga hapon. Umabot din siya ng hapon. Parang 3 p.m. naman, parang ganun. Pero sa alas 3 talaga. Alas 3. Alas 3 talaga, oo. Yun talaga yung oras. Tapos may time na na tumatakbo na lang kami. May one time, sobrang takot namin. Nagpa-umaga kami sa mini stop. Kasi yung tambayan namin, tsaka doon kami pumapasok eh. Nagpa-umaga kami doon. So pag pumapasok kami sa school, sobrang puyat na puyat yung mata namin. Pero never nyo inattend buksan or kausapin, wala. Talagang wala kasi wala daw susi yung mismong admin eh. Oo. Kasi at that time, di ba yung hindi pa uso yung mga agent nun? Yes, talagang, yes. Yung may-ari nun, owner talaga. It's either yung owner or yung mismong building, di ba? Yun, kaya wala silang susi doon. Ang weird kasi, sino mag-amartilyo na madaling tuloy-tuloy, every morning talaga. Tsaka alas 3, di ba? Parang nananadya, no? Tapos, maiba lang, pero pa rin, related pa rin naman sa mga condo or sa mga rooms. Yung girlfriend ko kasi may third eye siya. Sabi ko sa kanya kung gusto niya mag-share dito, sabi ayaw niya. Kasi baka ma-trigger daw. Okay. Kasi may nangyari sa kanya na parang kinukuha na siya ng demonyo sa bahay nila. Okay. Anong age niya nun? Lang to, before pandemic, 2019. So, okay. That was 29 kami noon at that time. Kasi magka-age lang kami. Okay. Sobrang, talagang naiyak siya. Kaya every time na pag natutulog kami, nagpapanik siya kapag hindi niya suot yung Benedictine bracelet niya. Okay. Kasi pag hindi niya sinuot yun, may mangyayari talaga. Hindi naman may mangyayari. Parang, baka may magparamdam sa kanya pag gabi, mga ganun. And then may nangyari sa amin nung Question muna, sorry, Seth. Okay, sure. Pwede mo ikwento yung nangyari sa kanya yun? Or ayaw niya ipakwento yun? Yung na-experience niyang parang kinukuha siya. Feeling ko ayaw niyang pakwento. Okay, sige. Kasi nati-trigger siya dun eh. Okay, sige, wag na lang. So, parang
Kasi nung kinuwento niya sa akin yung the following day, umiyak siya eh. Okay. Kasi sobrang traumatic talaga. I'm Kaya, sure, I'm sure. oo, ayaw niyang naririnig sa akin yung word na demon or demonyo. Mga Mm-mm. ganong word, ayaw na yun. Kahit sabihin kong in a jokingly way, na Yes, parang, uy, yes. nadedemonyo ako, parang gusto kong bumili ng sapatos, parang Mm-mm, gano'n. mm-mm, mm-mm. Ayaw niya naririnig yun. May, malakas yung senses niya kasi parang sa family din ata, parang gano'n. Okay. Parang sa genes, tama ba? Oo. Taga saan sila? Cavite. Hmm. Yung, pero yung dad niya from uh, sa Davao. Pero yung mom niya Okay. sa Indang. Okay. Oo. Nung nga, gustong patanggal ng ng mom niya, Mm-mm. yung third eye. Kasi pari yung tito niya, tapos parang may mga kakilala Okay. na, na nagtatanggal. Kaso ang inaano kasi niya, ang sabi nga ng office mate namin dati, kasi yun talaga may agimat siya, yung office mate namin na yun. Okay. In-advise na wag patanggal kasi baka mas lumala or pwede matanggal pero baka pwedeng lumala rin yung condition. Parang, actually, siguro mga ilang beses na rin lumabas yun, yung ganyang theory. Kasi syempre, hindi naman mapoprove yan, hindi naman siya experiment. Pero marami nagsasabi sa mga nakausap ko na 2 or 3 na alala ko ngayon, pero nakalimutan ko episodes nila, na sinabi nila, nung pinasara nila, nasara naman. Pero yung ibang nabuksan ulit, bukas na bukas na. Parang ibang level naman yung bukas. Parang ganon. Kasi Oo. parang pinigil mo, pero nung nabuksan siya, bukas na bukas. Parang ganon. Mm. So baka yun yung ina-avoid. Kasi Oo, kung, yun. kung ngayon naman medyo feel niya protection talaga siya dun sa Saint Benedict na suot niya, de okay na rin yun. Sobrang siya eh, parang bigay kasi ng mom niya yun. Mm-mm. Tapos sobrang protected siya pag suot niya yun. Mm-mm. Kahit na lumuluwas kami, kailangan talaga hawak yun. Di Hawak. namin pwedeng, Mm-mm. or pag umuwi kami ng probinsya, di namin pwedeng iwan yun. Kasi live-in kami ng girlfriend ko eh. Mm-mm. Eh ngayon kasi parang nandito kami sa well, Makati, pero ngayon kasi condo, pero before naka-apartment kami. Okay. Tapos lagi niyang sinasabi na parang may ano daw ako, parang may doppel ako. Kasi one time, nagtapon ako ng trash sa baba ng apartment. Tapos sabi niya, tinatawag ko daw siya. Parang, ang tawagan kasi namin B. Mm. So, ang narinig niya, B, parang sabi ko daw yun, mga ilang beses daw. Eh, nung pagkakit ko, parang sinot ko na agad yung headset ko kasi naglalaro ako nun eh. Okay. By the way, siya nun, naliligo siya nun. Okay. Tapos sabi niya, tinatawag mo ba ako? Sabi ko, hindi hindi ko tinatawag. Eh ako kasi jokester ako eh. Okay. Lagi ko siya pinagtitripan eh. Oo. Parang wala lang, nagpa-prank lang ako. Pero Oo. pag gano'n, hindi ako mag-prank ng gano'n. Oo. Tsaka pag nag-joke ako, sasabihin ko naman agad na, joke Aaminin lang. mo. Mm-mm. Oo, hindi ko papatagalin. Tapos sabi niya na parang may naririnig daw siya na tinatawag ko daw siya. Ilang beses, lalo na dito sa condo, sa tinitirhan namin ngayon. Dati kasi madalas kami, pag nag-aaway kami, parang, may nagpaparamdam sa kanya lagi. Mm-mm. Parang, ang bilis na makasagap ng bad energy. Kasalanan mo pala eh. Kaya Joke lang. iniiwasan na. Joke lang. Okay. Joke lang. Joke lang Kaya, yan. kaya iniiwasan din namin talaga na mag-aaway or parang nag-aaway kami, kailangan within the day Ma-resolve. Oo. ma-resolve. Pero minsan dito, talaga eh, di ko maiwasan. Ewan ko baka ego thing, matas siguro ego ko. Parang ganun. Mm-mm. Mm-mm. Pero tinatry kong i-improve para hindi rin siya apektado kasi ang dami niyang nakita or nagpaparamdam. Parang ganun. And then, one time kasi, may pinuntahan kaming wedding ng best friend niya. Tapos nag-overnight kami doon. Eh ako kasi heavy sleeper ako eh. Tapos nakita daw niya akong tumayo. Tapos nag-CR daw ako. So tapos di pa ako nakatayo, parang umupo lang ako sa bed. Tapos tinatawag niya ako, di, parang gano'n. Sinawakan daw niya ako. Pagkahawak niya sa akin, parang lumusot yung kamay niya. Oo. Tapos nakita niya, nakahiga ako. Gets pa? Yes, yes. Yun So parang, parang either parang astral mo or anyway, baka yun yung theory ko kung ano siya. hmm, ang daming mga ganun. Ilang beses niya ako nakitang ganun. Pati dito sa condo.
na parang, yun nga, nagsasalita. Minsan may doppel daw ako, mga ganun. Like, Nananaginip ka pag ganun? Meaning, napanaginipan mong ginagawa mo yun na nagsi-CR ka or hindi mo na maalala? hindi. Naalala ko lahat ng panaginip ko, pero wala akong naalalang ganun. Ay, yung mga ganun wala. Okay. Wala, as in, wala akong nakapanaginipan na ganun. Kasi hindi ko siya nire-write down, pero naalala ko lahat eh. Marami rin siyang mga nakikita eh. Pwede ba sumegue? Kasi, di ba, Sige, go lang, go lang. Condo Kahit, Stories, pero iba siya, di sige ba? lang, okay lang. May nakita rin siya, like one time nag-UP kami, parang, ewan ko mapuno siya, papunta siya sa parang rotonda ba yun? May nakita daw siya parang kabayo, tapos parang tikbalang ata. Mm-mm, mm-mm. Parang ang weird lang na ang dami niyang nakita niyang ganun. Marami talaga doon eh. Talaga? Marami talaga sa UP. I mean, all around naman. Ito based on observation ko lang sa mga nakakwento. Parang lahat naman meron. Pero surprisingly, alam ko sa UP, maraming kung ano-ano. One time, parang gumimik, nagkita-kita kami nila, mga past guest. Nag-walking muna kami. Nag-walking kami sa oblation ba yun? Tama ba ang term? Tapos, parang pagdating pa lang doon, may nakasilip sa taas. So, tanong na ako ng tanong, anong itsura? Anong ganyan? So, may kapre, may tikpalang. Marami talaga. May spirits doon sa UP daw eh. Marami. Pero, sa girlfriend mo, madalas siya makakita ng parang elemental or kadalasan multo ang Mas nakikita madalas niya? ang multo talaga. Okay. Pero may elemental from time to time. Kaya yung girlfriend ko, alam ko kapag nakita ng multo O yun. paano mo nalalaman? Pag nagiginigrip na yung kamay ko ng sobrang higpit, Okay. tapos bigla siyang titingin ng parang alam mo yun, nalalaki talaga yung mata. Oo. For example, nagkukwentuhan kami tapos biglang titingin siya sa malayo. Or minsan, di niya ako titingnan. Titingin lang, nakayuko lang siya. Nakayuko lang siya. O parang, okay. Sasabihin ko, okay, sige. Pag-usapan natin next time, parang ganun. Or dasal tayo, parang ganun. May pinarinig ako sa kanya dito, isang episode, di ko na yung about sa mga mason. Sobrang layo. Oo. Nag-agree siya doon sa kinakwento yung isang mason na totoo nga daw yung mga yun. Nakalimutan ko na kasi parang huling pakinggan ko doon, sobrang tagal na, so hindi ko na maalala. Pero yun, parang siguro yun yung isang episode na nagustuhan niya. Ako parinig mo rin sa kanya yung kay at least matatawa siya yung kay Sir Raymond. Kasi for me, okay. yung episode ni Sir Raymond Isaac, nakakatawa siya, pero nakakaturo pa rin siya. May matututunan ka pa rin eh. And parang feeling ko, para sa mga nakakakita na hindi nila alam pa paano to deal with it. For me, parang medyo marami siyang nasabi doon on how to, parang, ganyan. Kasi, basta claim mo naman ng space mo. Kung may makikita ka sila all around, meron talaga eh. Hindi mo maiwasan. Kahit na, yung Benedictine, Saint Benedictine, may nakikita pa rin siya, di ba? Yun yung point. Meron pa rin naman. Protected, pero yung point lang doon is protected siya. Protected siya, yes. Totoo. Just to add lang din pala, nung way back nung nakatira ako sa Pasig. Kasi pag natutulog ako, dahil mainit nga dun sa apartment ko dahil walang aircon. Naka-shorts lang ako, tapos wala akong t-shirt. And then one time, parang nag-shower lang ako, tapos lights off na kasi nga parang sharing kami nun. Tapos patulog na dapat ako 12 in the morning. Bigla may humawak sa likod ko. Talaga? Parang alam mo yung hinawakan lang. Yung balat mo. Pababa, from starting sa neck. Talaga? Which is ang weird kasi first time yun, ang tagal ko na nakatira doon from 2013 to 2016. Ngayon lang may nagparamdam kasi meron akong dalawang kaibigan, hindi sila magkakilala pala. Ang sabi nila, parang malapit kasi ako sa lababo eh. Kasi nga parang common CR yes. siya. Malit lang siya na apartment. Meron daw batang nakatayo daw doon. Pero hindi naman daw siya parang nanggugulo or nagkikipagkulitan, mga ganun. Andun lang daw siya. Tapos, yun din yung sabi ng isa kong friend. Yun yan, hindi nga sila magkakilala. Same sila na sinabi. May bata daw. So, inisip ko baka yun yung umawak sa Umawak sa likod mo. Oo. Parang ang dami mong kakilalang
nakakakita at Ang nakakaramdam. dami, oo. Ang dami actually. No? Kasi yung dati naming office mate ng girlfriend ko, kasi magka-work kami before, Mm-mm. binigyan daw siya ng agimat ng lolo niya. Di ba pag sinasabi natin agimat, parang minsan medallion, ganun. Yes, oo. Sa kanya, blessing yung ginawa sa kanya. Mm. Bago mamatay yung lolo niya, pinasa sa kanya. Eh, may nangyari kasi, meron kaming sleeping quarters. Tapos may bata kasing gumagalaw doon. Tapos, as in nagigipaglaro siya, ginugulo niya kapag alam niyang may, ano ka, may third eye ka or may sense. Oo. So, doon sa sleeping quarters ng babae, may plywood kasi yung ano nun, yung pader nun eh. Ang ginawa niya, sinipa-sipa niya, as in yung parang sunod-sunod na sipa. Tapos nagulat yung girlfriend kung napatakbo siya sa ano, sa entertainment area. Tapos pinuntan ko siya, sabi ko, "Uy, okay ka lang," parang ganun. Tapos sabi niya na may nanggugulo nga daw na bata, ganun. Tapos ang ginawa ng friend ko na yun, magkasama, nag-edit kasi kami nun. Tapos sabi ko sa kanya, "Uy, ginulo si ano, yung girlfriend ko, ginulo siya ng bata." Ang ginawa niya, nakapikit siya. Tapos sabi ko, "Huy, yung ginagawa mo," sabi ko, "ba't di ka gumagalaw?" Siguro mga 5 minutes yun. Nakausap niya. Ah, hindi, ang ginawa Amid niya, dasal siyang ginagawa. para siya nag-astral ba yun? Pinuntan Okay. niya yung bata, Anong ginawa niya? tapos kinulong niya sa isang kwarto. Ako, naniniwala akong ano, kasi hindi naman maggagawa ng kwento yun kasi sobrang, kung yung girlfriend ko may third eye, siya mas matindi talaga. Mm. Kaya yung kumausap ng multo. Okay. Nakakausap daw niya yung multo sa ano, nung nasa Singapore daw siya kasi may namatay daw na relative yung friend niya. Tapos gusto malaman kung anong kinamatay yata. Parang ganun. Tapos yun, parang, ang nangyari nga, parang binuhat daw niya yung bata. Dinala daw niya sa isang storage room. Okay. Tapos parang after nun, parang sumakit daw yung batok niya. Okay. Tapos yun nga, speaking of yung sa ano, yung nangyari sa girlfriend ko, minsan may na-experience yung girlfriend ko kasi meron kaming sariling room, editing room, naririnig ng girlfriend ko may nagta-type daw sa isang keyboard. Oo. Pero wala naman tao. Actually, na-experience ko yun na may nagta-type. Pero parang sa akin, usually, di ba yung iba matatakot? Yes, oo. Sa akin parang, di ko naman gagalawin yun eh. Dead man na lang, eh, no? Oo, parang dinededma ko lang. Tsaka yun nga parang, nung pandemic, kasi nagstay kami doon for 3 months. Doon kami na-stranded kami doon eh, pero Oo. provided yung food and everything. Okay. Yung sinasabi nilang batang naglalakad, ewan ko, for some reason, nakita ko yung shadow niya. As in, gumagalaw siya. As in, may kamay, may ulo, may paa, ganun. Gaano ka bata? Gaano kaliit? Parang, mga ano, mga 8 years old, 5 to 8 years old, parang, Okay. Oo. maliit pa siya. Lalaki eh. So, technically, yung kinulong siya ng isang kaibigan niyo, nakawala rin naman siya. Di ba? Parang, Oo, parang oo. temporarily lang. Parang Parang pinagsabihan temporary lang. Mm-mm. Kasi sobrang kulit daw talaga. Mm-mm. Lagi niya na-encounter yun. Lagi niya rin kinukulong eh. Na talaga. Baka kaya sumasakit batok niya. Nagalit sa kanya. Yung isang security guard din sa amin, dun sa hallway namin, na may nakikita daw siyang ano, syempre, 24, Yes, oo. ano, Nakabantay sila. 24/7 yung mga yun. Dahil 24 hours kasi hindi naman yung operation, pero yung office kasi namin hindi nagsasara eh. So pag kailangan namin matulog doon, kung gusto namin matulog or trip namin maglaro, kasi may gaming room doon, pwede kami pumunta. Tapos yun nga, yung guard namin, nakita niya na ano, na may white lady doon na naglalakad sa labas. White lady talaga. Oo. Oo. Tapos natatakot daw siya, tapos uy, pikit na lang siya, ganun. Pero nandun pa rin. Oo. Pero hinahayaan niya lang, parang Oo. ganun. Wala ka naman talaga magagawa. Oo, tapos pala, going back lang dun sa ano, yung sa girlfriend ko. Ano siya, parang alam niya kapag kahit hindi ko matatago ko sa kanya, hindi ko matatago sa kanya yung nararamdaman ko. Like for example, malungkot ako, stress ako, ganun. Okay, kaya kayo nag-aaway. Hindi naman, Joke parang lang, joke lang. parang tinatanong niya, ano, okay ka lang ba? Parang ganun. Parang mukha akong malungkot. Kahit na Mm-mm. pinapakita kong masaya ako. Ganun. Yes, oo. Ano ba yung tawag doon? Tama ba yung term? Empath. Empath, di ba? Empath, yes, oo. Oo. Parang, yun nga yung, di niya kasi rin alam yung term, sabi ko. Narinig ko lang yun kay Direct Nick dun sa ano, sabi ko sa parang, ganun kay, sabi ko sa kanya.
Parang alam niya, for example, may napanood siyang video about, sobrang ano niya, parang emotional niya pag may nakita siyang about may namatay, ganun. Nararamdaman niya, parang ganun. Nararamdaman niya yung pain. Yes. Actually, after nito, papadalan kita nung... So, meron akong pinapadala sa iba na... Actually, nakuha ko rin lang to sa isang past guest sa Discord ko nakausap yun. Amerikano siya. May sinend siya sa akin. Parang sabi niya, kumbaga ito yung basics. Kung psychic ka, ito yung basics na kailangan mo gawin para ma-protect mo sarili mo. Kumbaga para, in a way, so tatlo siya. Grounding, centering, shielding. Yun yung name ng document, grounding, centering, shielding. So parang, andun, nakasulat, naka-instruct naman kung anong yung suggestion niya kung paano siya gagawin. Kasi, so yung mga kakilala kong mga psychic na, again, mga listeners rin lang na nakinig, and may community kasi sa Discord, so nagkukwentuhan sila doon, and nag-share yung ibang mas experienced. So parang, yun rin ang sinasabi nilang, simulan mo sa ganung basics. Kasi, pag ginaground mo sarili mo, sinesenter mo sarili mo, yun nga, naka-explain yun sa document, tapos sinishield mo sarili mo. Marami kasing psychic, empath. And pag hindi ka sanay kung paano gawin yun, na i-shield mo sarili mo, na-absorb mo lahat. Kagaya na sabi mo nga, na siya, pag pinapapanood siyang may namatay, or di ko rin alam kung may mga ganito experience siya sa'yo, nakakwento na parang naglalakad lang siya, bigla siya malulungkot, or nasa public place siya, bigla siya may mararamdaman na emotion na hindi niya sa kanya, magagalit siya or something. It's because, kasi nakukuha niya yun, na-absorb niya yung emotion ng iba. Kasi hindi siya naka-ground, center, and shield. So parang gawin niya lang yun, I think, kahit hindi na masyadong paproblemahin yun. Kailangan lang, hindi ko lang alam gaano kadalas nila ginagawa, honestly. Pero they do it kasi, yun nga, kung malakas silang empath, ganyan yung mangyayari na parang biglang nalulungkot, di mo maintindihan, or yun nga, may pinapanood ka lang, biglang ang bigat-bigat na nung pakiramdam. Ayun, sabi ni Ninong, basics always 2 to 3 times a week nila ginagawa. Just to, ayun, since, especially kung lumalabas ka, tas may public places, especially sa office, di ba? Hindi mo alam kung ano yung mga emotions na nandun eh. Pero yun lang, siningit ko lang, Zef, kasi baka makatulong sa kanya with regards to that aspect lang. Kasi I'm sure, kunyari, bigla siya nagalit, kasama ka doon sa galit na yun. Kasama ka sa kakaawahin niya. Kung meron siya na pick up na galit. So yun lang, at least, di ba, meron siyang, kung open siya to it, it's up to her naman talaga. Sige. Feeling ko naman magiging open siya sa ganun kasi actually ayaw na kanya. Hindi naman sa ayaw, pero parang malesen man lang, parang ganun. Or ma-protect man yung sarili niya. Just to add, nakwento niya rin sa akin na nag-start yung ano niya, yung third eye niya nung bata siya. Ang sinabi niya sa akin, parang natumba nabundol ata siya eh. Kasi di ba may kwento kayo before? Alam ko yes. Oo, may meron. din eh. Na-aksidente siya, Yes. tapos doon siya nagpapakita. Doon nagsimula. Oo, doon nagsimula. Tapos siya naman, bata pa siya na ito eh. Mga elementary, mga grade 5 siguro. Hindi ko na maalala. Nagbabike siya, nabundol siya ng isang owner yata. Tapos after nun, parang may nakikita daw siya. Ganun. So sa family niya, yung ibang kapamilya niya, hindi ganun? Hindi, walang mga nakakakita, ganun? Ang alam ko yung pinsan niya meron. Okay. Sa mother side. May ganun yung pinsan niya. Babae yata. Hindi ko pa kasi natin. Bata pa lang, sanay na siyang may mga ganyan siya nakikita. Tapos di rin daw niya maintindihan kung ba't siya nalulungkot, ganun. Ayun. Ba't siya nade-depress, ganun. Siyempre, di ba dati hindi naman natin, ay, depression pala. Yes. So. Yun parang, pero yun, talagang out of nowhere, nalulungkot na lang siya. Pero di niya talaga alam kung saan nanggagaling. Ayun. Tapos one time daw nung nag-work na siya nito, papunta siya sa work, may na-aksidente na nakamotor ba yun? Tapos namatay yata yung tao. Tapos may dugo sa kalsada. Tapos nakita daw niya yung yung multo ng na-aksidente na yun.
Parang nakatayo ata, parang ganun. Doon sa area kung saan siya namatay. Sa Pasay daw to eh. I think this was 2013, if I'm not mistaken. Parang mga ganung year siya. Ako din, parang na-experience ko rin ma-aksidente. Kala ko magkaka-39 natin. Nung pandemic kasi to, nung 2013, may bumangga sa akin sa probinsya namin sa Pampanga. Ang Wait, lakas ng nung pandemic to, nung pandemic. pandemic, birthday ko nun. Sumalpok siya sa side, buti yung kotse ko is Pajero, matibay yung kahan ng mga yun. Oo, oo. Eh, ako nag-alala lang ako sa mom ko kasi katabi ko siya. So parang sa akin kapatid ko, mas unos ko silang talagang inano ko Chinik. sila, Oo. chinek ko sila, oo. Pero ako, dahil matibay nga yung kaha, wala naman kaming pasa or ano. Pero yun nga, kala ko magkakatay lang. Sabi ko, wag naman. Sabi ko, ayokong matapos yung enjoyment ko sa pakikinig ng nakakasama. Malay mo. At least, di ba, damayan mo si girlfriend mo, di ba? Kung makakakita siya, makakita ka rin. Sabi nga niya, alam mo, sa lahat ng mga, sa lahat daw ng mga di ba, usually, ay, may multo dyan sa likod mo. Di ba? Sabi, huwag mo lang kwentuhan, parang ganun. Ako daw, iba eh. Uy, may multo dyan. Saan? Yun naman pala eh. Pero, ayoko na makita. Oo Pero, naman. nakakaramdam ako. Ano yung nararamdaman Yun mo? nga, yung like nung sa apartment ko sa Pasig, yung nga, may mahawak sa akin eh. Tapos yung nangyari din sa condo ng friend ko, may lamig na lumalabas. Ganun. Oo. May, may question ako. Kasi ito, natatanong rin sa akin to. And ako naman, feeling ko, hindi siya palagi. Ako lang to. So parang may mga nagsasabi na, totoo ba yon na pag meron kang kakilala na sensitive at nakakasama mo yon, napapasa sa iyo yung sensitivity. So may mga tanong na ganyan. Sa akin, since girlfriend mo siya, kasama mo siya palagi, na-check mo ba kung ganun sa inyo? Na pag hindi mo naman siya kasama, mas hindi ka sensitive. Meaning, hindi ka nakakaramdam or hindi man ka nakakita pero nakakaramdam. Or dead ma lang. Hindi, same lang. Same lang eh. Oo, no? Oo, ako rin, Oo. feeling ko depende sa tao eh. Feeling ko depende sa tao. Oo. Pero minsan, kasi sabi nila kapag bigla ka nang ilabot ng no reason, may nagpaparamdam sa'yo. Hmm. So minsan, inisip ko, ay, nangilabot ako. May multo dito. Parang gano'n. May time, like, sa office namin ngayon, sabi nila, well, mag-isa ako dyan lagi nag-edit, lalo na pag late. Pag kailangan ko tapusin. Well, di ko pa alam to, pero may nafe-feel talaga ako. Alam ko, lalo na pag mabigat. Lalo na yung CR doon. Ang bigat. Paano mabigat? Yan yung gusto ko tanong palagi. Kasi maraming sabi mo, bigat, gano'n. Paano mabigat yung feeling? Kung ma-describe mo lang, Sefa. Para sa akin, ang bigat sa pakiramdam, alam mo yun, parang may humihila sa'yo. Ang bigat sa dibdib, parang ganun. Para sa akin, yun yung definition ko ng mabigat. Tapos parang biglang, may fear, parang ganun. May emotion ng parang takot ka, ganun. Parang gusto mo magmadali na umalis sa pwesto na yun. Tapos ang sabi nila, merong yung reception namin. Kasi may doon yung ano namin eh, doon yung printer namin tapos parang may tinatrabaho siya. Dalawa na lang kami. Sabi niya, Sir Cephali's na kayo? Sabi ko, oo. Sabi ko, kailangan umuwi. May gagawin. Ano pa ako, may asikusuhin pa ako sa bahay. Sabi ko, Sir, wag muna kayo umalis. Sabi niya. Kasi may nagpaparamdam daw sa pwesto namin. Parang may bata daw na tumatakbo, tapos parang may nanay daw na nag-hum, parang kumakanta. As in, yung parang gano'n. Nag-hum siya na kumakanta, parang gano'n. Parang may kinakanta, pero actually may narinig ako. Kala ko may kasama ako. Tapos yung pala, ako lang pala mag-isa. Ano yung narinig mo? Para maisip mo na may kasama ka. Gumagalaw-galaw, ganun. Actually, wala. Okay. Parang pakiramdam lang. Parang parang inisip ko na lang, ay, may tao pa naman sa baba, parang gano'n. Or may tao pa. Kasi alam ko late na uuwi yung mga naglilinis sa amin. Eh. Pero kapag mag-isa sa bahay, parang natatakot ako. Alam mo, may common denominator ako. Kasi nagdo-notes ako, Sef. May common denominator sa kwento mo. Hindi ko alam kung na-pick up mo na. Parang karamihan nung na experience
mo tsaka ng iba, Mhm. sa'yo, na connected sa'yo, may bata. Oo nga eh. No? Mm. Lagi. Again, hindi ko alam kung same yung description nila. So, pero 'di ba? Sa Pasig, sa office, sa ini-editan nyo. Ay, same lang ba 'yon? So, hindi ko alam kung sinasabi nga naman nila, minsan hindi yung place yung haunted, yung tao. Hindi kita tinatakot. I mean, observation lang siya, self-observation. Hindi ko alam kung may relevance yun or meron bang something doon sa bata. Meron ka bang kaibigan dati na bata ka na namatay? Hindi ko alam. Naguhula lang ko talaga. Pero consistent yun. Meron akong friend nung college, binaril. Talaga? Binaril. Nabalitaan niya namin ng kaibigan ko eh. Sabi ko, ba't di na kayo nagpaparamdam to sa Facebook? Tapos malaman namin, merong parang article sa dyaryo na parang, I mean, di naman ghost reveal, pero Yes, binaril siya Okay. kasi nakainom tong kaibigan namin, nakaaway yung gwardiya. Naku. Oo, tapos, ayun, para silang lasing eh. Ay, naku. Ayun, binaril siya. Tapos, wala na. Grabe. Kaya nga pag parang iniiwasan namin yung mga toxic na nakikita namin, mga ganun. Kasi, for example, bad news na sa Facebook. Kaya siya for example, mag-Facebook siya, saglit lang, tapos logout na niya. Kasi pag once na nakita niya yung parang bad news or parang, toxic na balita. Lalo na ayaw niyang pag-usapan, mga ganun. Yes. Iwasan niya parang, stay positive lang tayo. Kasi alam niya yung effect, no? Oo, alam niya talaga. And ako, alam ko na yung magiging apekto din sa kanya nun. Kasi baka mamaya, ma-depress na naman siya. Ganun. Yung girlfriend ko, one time, dinala ko siya sa bahay namin sa Pampanga. Tapos sabi niya, ako kasi sobrang close ako sa sa grandparents ko eh. Kasi lumaki ako sa bahay nila. Doon din sila namatay, nakita ko silang namatay. Parang ganun. And then one time, sabi niya, may nakita daw siyang matanda sa parang sa stairs namin, sa baba, kung saan yung stairs. Tapos nakabarong daw, tapos matangkad. Yung lolo ko matangkad, parang 6 flat kasi yun eh. Tapos nakita, pero walang muka. Yun yung weird, direct, kasi never niya nakita yung mga muka. Walang muka lagi. So, ang theory ko dyan, theory ko lang to. And sabi naman iba, baka, may reason. Baka pwedeng yun ang reason. Kasi hindi niya, so, kumbaga, imagine mo yung psychic abilities mo ay salamin. Glasses pang mata. Di ba? Kung hindi mo siya nililinis at hindi mo siya pinapractice o hindi mo siya pinapolish, hindi mo makikita na maayos. Blurred lang. Kumbaga, blur lang makikita mo. Parang ganun. So, minsan may mga tao na either blur lang, minsan shadow lang nga yung nakikita nila. It's because, again, this is my theory ko siya, it's because hindi mo hinasa yung ability na yon. Kumbaga. So, siya naman, di ba, para ayaw niya rin and talagang may natural sensitivity lang siya, baka yun ang lumalabas. Pero kung, hindi ko alam kung may nagkwento na nun dati, hindi ko alam kung si Sam nagkwento nun, parang, nakalimutan ko na sila nagkwento. Pero sabi niya, parang ganun, may na-experience siyang ganun, na blur lang. Pero sabi niya, pero alam ko, pag umupo ako at tinitigan ko, lalabas yung muka. Sabi niya sa akin. Para pag nag-concentrate siya na gusto ko makita yung muka, makikita niya yan. Ayaw yung tignan eh. Oo. Yun nga eh. So parang better talaga minsan na, wag mo. Pero yun ang theory ko dun Hindi ko alam kung may ibang experience ang iba kung bakit blurred yung muka. Pero ako, ito, pero one time kasi parang, ilang beses ko na rin kasi siya dinadala sa bahay. Pero one time kasi, nakita naman daw niya yung lola ko. May muka. As in, kung ano yung nakita niya doon sa picture, kasi may altar kami na nandun yung grandparents ko. May muka daw. As in, kitang-kita kamukha nga daw ni mama ko. Nung nakita niya yung matangkad na nakabarong, first time niya bumisita? First time yun. Okay. So, ito ang theory ko. Marami kang theory. Theory ko is, parang may mga kwentong ganyan na stranger ka pa, hindi sila, kasi supposedly, sabi,
spirits, they choose what they show to you. Mhm. Sabi ah. So, posible na sino to, hindi mo na siya, kasi hindi niya kilala, hindi mo na siya magpapakilala, hindi mo niya muna papakita mukha niya kung sino siya. Mhm. 'Di ba? Yung sa lola mo, hindi ko alam kung nakailang bisita na siya bago niya makita. Baka naman, it's more of kilala na siya, nasanay na sa kanya, doon na nagpakita. Baka, oo. Ano ko lang yung theory ko. Hindi ko alam kung napanood mo yung, Chef, yung ano to? Hunting of Bly Manor. Hindi pa. Pero lagi ko narinig sa'yo. Gusto, Okay, sige. ano So, nga ako parang oh. gusto ko mapanood yun. So, may parang may theory yung gumawa nun kung bakit nawawala yung muka. So, marami siyang multo doon, walang muka. So, ang theory niya doon is, pero for me, parang hindi applicable sa grandparents mo. Kailan sila nag-pass? Siguro less than 10 years? Nung 2000, nauna yung lola ko eh. Kasi yung lola ko 2003. Okay. Yung lola ko So, mga 20. 2001 ata. Mga ganun. Okay. So, for me, yung theory dun sa show kasi na yon, sa tagal na nilang multo dun sa lugar na yon, nakalimutan na nila itsura nila. Kaya, blurred, wala na silang muka. Yun yung theory. Pero ako for me, parang hindi ganun, I doubt naman na ganun yung nangyari. Kasi yung lola mo, kita niya yung mukha eh. Ang weird lang kasi si lola, nakaupo siya doon kung saan lagi nakaupo si mama. Yung Oo. mama kasi umuupo siya doon para magtupi ng mga damit. Oo. Wala lang, ang weird lang na doon Andun rin nakaupo. siya. Oo. Pero, pero kasi hindi na naabutan ng grandparents ko yung bahay na yun eh. New house na kasi to eh. Yung house na yung tinitirhan namin ngayon sa Pampanga. Pero andun yung nakita niya lola mo? Oo siya eh. Nakita niya eh. Baka sumasama rin sila. Di mo alam. Feeling ko kasi nung yung first time ko, ito nga, nakakita ko nung high school ako. And I'm sure nakita ko yun. Pero wala siyang, may figure, pero walang para siyang shadow. Nangyari to nung 2006 ng New Year. Ako na lang mag-isang natira nun. Kasi nagpugas ako nun eh. Tulog, may sarili kaming kwarto. Magkakasama kami magkakapatid at that time ng kwarto. Pero, mas pinili nila matulog dun sa kwarto ng parents ko. Well, at yung house na to, rented lang siya before. Tapos, na, akala ko napatay ko na lahat. Sabi ko, nakabukas yata yung electric fan. Sabi ko, parang umiikot siya eh. Sa pagkakita ko, hindi siya. Kita mo yung hugis ng electric. Parang nakalight siya, ganun. Kahit madilim. So, hindi siya. Nakailaw Yung fan, oo. Nakailaw yung fan? Oo, parang hindi siya fan. Sabi ko, hindi gumagalaw yung fan. Sabi ko, ba't may naglalakad doon? Tapos, yung height niya, yung ganun din. Parang 6-footer din siya na lalaki. Pero, all black eh. All black siya eh. Baka shadow lang ang nakikita mo. Yun nga eh. Pero, yun yung first time na natakot talaga ako na sobra. Tapos, takbo ako sa kwarto nun kasi high school ako. Takbo ako na, tapos talagang nagtakip ako ng as in yung kumot talaga. Yung mga usual na napapanood. Magandang gabi bayan. Yung pagtakot ka, ganun. Nakala mo mawawala dahil sa kumot eh, no? Oo, parang ganun. Pero wala, parang tinulog ko na lang. Buong gabi, nakaganon ako naka-fetus position ako na may takip sa buong katawan. Pero doon wala ka na experience doon? Sa bagong bahay? Doon nung sa place na yun, kung saan mo nakita yung shadow? Well, yun na yun eh. First time. Yun na yun. Before kaming lumipat doon, di ko alam kung nananakot lang yung mga bata, pero tingin ko hindi naman. Ang dami daw multo doon eh, kasi syempre before hindi naman yun bahay talaga, di ba? At sabi nila, ang dami daw nagpapakita daw doon, may nilibing daw na aso doon sa bakuran namin, nagpapakita, tapos meron daw mag-asawa sa labas ng gate. Ano daw sila, parang binaril daw, ganun. Tapos meron daw white lady sa hallway namin na naglalakad. Tapos meron daw nakasilip dun sa bintana ng room namin. Basta ang dami. Ang dami, oo. Ang dami. Pero, piling ko yung iba nananakot, pero yung iba parang mukhang seryoso talaga yung sinasabi nila. Kasi, yung bahay na yun, alam mo yung Mormons church? Yes, oo. Yung bahay namin, may isang bahay pa, tas Mormons church. Okay. May dati akong nililigawan nun. Tapos, may nakita daw siyang Di ko alam kung seryosohin niyo to, pero
Sabi, totoo daw yung nakita niya eh. May nagba-basketball daw sa Mm. Mormon. Kasi di ba yung mga Mormon church may basketball court? Yes, oo. Nagba-basketball daw. Tapos yung alam mo kung ano gamit yung basketball? Yung Ulo. punong-puna. Oo, yung ulo daw. Mm. Ulo ng ano? Ulo niya. Ulo niya yung gamit niya pang basketball. Ugot yung ulo niya. Tapos ulo niya mismo yung Mm. pinapag-shoot niya. Mm. Kakaiba, no? Kakaiba. Kakaiba yun, ha? Kakaiba nga. Kaya takot na takot nga siya eh. And alam kong takot siya kasi may nakita din siya sa balcony ng kapitbahay namin na may white lady daw na naka-gown. Okay. Hmm. Kakaiba. Ay, ano lang, magja-jump lang ako. Ay, go lang. Going back lang dun sa condo yung may nagmamatilyo. Kinuwento ko yun sa dad ko. Kasi hindi naniniwala yun. Yun nga pala sabi mo. Oh. So, parang hindi nandiyon. Parang ganun. Nung nalaman niya siguro na parang 1 week na nangyayari. Kasi lagi akong tumatawag sa mom ko eh. Sabi ko natatakot ako. Oo. Lagi na lang may nagmamartilyo dito. Parang ganun. Oo. Sabi ko, ano niya na sa admin? Wala nga silang susi. Wala nga daw tao dito. Parang ganun. Tapos nung kinuwento ko sa dad ko, baka nga totoo yung mga multo. Sabi nga ganun. So somehow parang medyo slight di ko lang, di nga siya naniniwala. Kaya pag nagkakwento ako sa mom ko, like lately nagkakwento ako, yung girlfriend ko, may nakita daw siya, sabi nga. Sabi ko talaga, ano yung mga nakita niya, parang, tapos kinakwento ko sa kanya. Tapos pag alam niyang nandyan yung dad ko, huwag kang maingay, magagalit si daddy mo, parang. Di ko alam ba't hindi niniwala yung mga dads. Kasi yung dad din ng girlfriend ko, di siya naniniwala eh. Usually kasi pag yung mga hindi naman, pag wala sila na experience, di ba? Ganoon naman eh. Wala sila na experience in their lives na significant enough na para maniwala sila. Hindi talaga sila maniniwala. Ganoon naman yun. Unless may mangyari. Unless meron talaga silang ma-experience na okay, meron nga siguro, 'di ba? So, hindi mo ma-discount or ayaw nilang pag-usapan, 'di ba? Siguro. Diba? Baka inisip ko baka may na-experience sila tapos ayaw na lang. Yun nga eh. Posible. May na-experience silang I'm sure kagaya niyan. Imagine mo kung marinig nila yung sa story ng hindi kinukwento ng girlfriend mo pero pag marinig nila yung story na kinukuha ng demonyo, 'di ba? Parang kakaiba rin naman talaga yun. Ako naniniwala ko na experience niya yun, na may experience siyang ganon. Pero for other people, di ba? Hindi, for them, grabe naman yan. Ganun kagad yung reaction. So, wag niyo kwento yun. Kasi, ma-judge yung girlfriend mo sa kanilang But religious, may religion ba kayo, yung both families? O magkaiba kayo? Catholic, actually, yung both families namin. Pero siya, siguro dahil marami siyang pinagdaanan kasi marami siyang siguro siyempre, lahat naman tayo may pinagdaanan. Mas napalapit siya kay God nung, anong year ba to? Siguro mga 2016. So, kasi may nag-invite sa kanya na friend niya na mag-CCF. Okay. So, parang, well, by heart, by paper, kasi sabi niya soon, gusto daw niya magpa-convert to born again Christian. Pero yun niya, parang by heart, Christian siya. Okay. Kaya ako wala naman ng problema doon as long as naniniwala. Tapos yan pala yung episode din na naparinig ko sa kanya is yung kay Sam about yung sa school ba yun? Oo, bigat yun. Yun nga, parang yun, dun naiyak siya. Sobrang di niya aakalain na mangyari. Kasi naiyak si Sam rin dun eh. Nung nagkakwento siya, naiyak rin siya eh. So yun nga, nahigop niya yung talagang empath siya in that sense. Pero pag isipin mo, sorry Seth, kwentuhan lang mabilis. Pag isipin mo, ako nung kinukwento yon, natitiri-eyed ako nung kinukwento niya yon. Pero dahil yun yung exact moment na kinukwento niya yon, 'di ba? So pag inisip mo, ang emotion nagta-transfer siya kahit recorded na yung audio. Nisip ko lang kasi technically pinapakinggan na yung recording na eh. So tumatagos pa rin yun sa empath kahit hindi siya live na nangyayari. Kahit recording siya. Wala lang. Napaisip lang ko dun. So, kasi yung moment talaga, mahaba pa yun eh. Mahaba pa yung portion na yun. Pumara lang talaga si Sam kasi yun nga, naiyak siya nung kinukwento niya yun.
dinala ko rin siya actually sa ano. Eh siya nakikurious siya eh. Mm-mm. Dinala ko siya sa ano, sa abandoned hospital. Pero ayaw pumasok. Pero dumaan Bakit lang kami. naman? Bakit naman? Ba't mo dinala sa... Hindi, sabi niya kasi dalhin ko siya eh. Okay. Nakikurious siya eh. Kasi, Okay. buti nga, kasi ngayon ginagawa ng museum yun. Di ba? Oo. Ginagawa nila ng museum. Kasi dumaan lang kami sa may ano, siguro at that time, ano yun? Kasi di ba meron yung main entrance, di ba? Kung saan yung babaan ng mga, siguro mga pasyente, ganun. Yes, Meron naman yung sa kabilang side, sa bandang likod, dumaan kami. Ang bigat talaga ng pakiramdam dun. Mm. Hindi ako nakikita, ang bigat talaga. Iba talaga yung mood dun. Tapos sabi niya, may nakita daw siyang dumaan. Ako, wala akong nakita. May guard doon, pero hindi rumoronda ang mga guard sa loob. Eh. Speaking of abandoned hospital, meron ding isang abandoned hospital doon din sa Angeles. Oo. Nag-work yung dad ko na kasi doctor yung dad ko. Okay. Kaya pala di siya naniniwala. Well, may mga kasama tayong naniniwala. Pero sige, go lang. Ang weird niya kasi, religious yung dad ko. Oo. Pero hindi siya naniniwala sa mga ganun. Yun ang weird, ano? Oo, ang weird niya. Pati yung boss ko na director din. Hmm. Hindi naniniwala yun. Talaga? Oo, hindi siya naniniwala. Pati yung mga anxiety. Hindi siya naniniwala. Yung mga mental problems. Mga ano yan? Ako honestly, for a time, dahil hindi ko siya na-experience, yes, nung bata, syempre may bouts of sadness ka na nagagalit ka sa mundo. Syempre, hindi ko alam kung lahat naman nun, pero ako pinagdaanan ko yun. Pero yung bigla ka lang malulungkot. Parang for me, there was a time na parang for me, kung kaya mo yan, ano lang, pag ganyan-ganyan. Pero eventually, talking to people about it and yung mga naka-experience, and mga kilala akong skeptic na nakaka-experience ng skeptic sa mga mental health issues. Tapos sila mismo naka-experience sila and kinukwento nila sa akin. So, parang ano lang, parang super paranormal lang. Napaniwala rin ako na, okay, meron siya, meron talaga. And yun, again, kung di mo siya na-experience, hindi ka mapapaniwala kagad na may ganun. Na may depression, na merong, di ba? Hindi mo maiisip eh. Kasi kung di mo nararamdaman, parang, paano nangyari yun? Kasi, ano pa lang, in relation to that, nung nakwento ko sa'yo yung parang may humawak sa akin. Mm-hmm. At that time, naalala ko, ano ako nun eh, parang, nag-try ako kasi na-depress ako nun kasi nawalan ako ng work, gano'n. Mm-hmm. Tapos, iniwan din ako ng girlfriend ko at that time. Mm-hmm. So, sobrang antindi siguro ng mental health problem ko. Na-depress kasi ako nun, kaya feeling ko may nagparamdam din at that sa akin nun. And, naging alcoholic ako at some point in my, parang tagal ko naging alcoholic nun eh, from 2014 to 18, mga ganun. So parang iba yung mood eh. Baka kaya rin siguro mabigat yung pakiramdam ko or baka na-feel, baka siguro nagparamdam na rin sa akin yung kung sino man yung humawak sa likod ko. Yung bata eh, no? Oo. Baka. Iniisip ko nga ngayon, baka naman hindi siya pananakot, more of kaya lang weird na mula sa liig hanggang pababae, no? Yun ang weird eh. Parang yun yung second time na natakot ako tapos kinontak ko yung kapatid ko. Pwede mo matulog dyan. Kasi taga-UST siya eh. Sabi ko, kahit sa higlang okay lang. Sabi ko sa kanya, sige, punta ka na dito. Pero hindi na naman nangyari ulit eh, di ba? Which is good. Oo, hindi na. Actually, hindi na ulit nangyari. Like, the following day, wala ka nang nagparamdam. Inano ka lang. Pinaramdam lang sa'yo na, relax ka lang. Kamalangkot. Nung time na yun, lagi akong nag-ano. Ewan ko kung dahil ba sa alcohol. Kasi may attitude ako lagi na, or parang habit na, kasi nga, at that time, alcoholic ako, umiinom ako lagi. Like, kahit Sunday, umiinom ako. Iinom ako sa Pampanga, tapos lasing ako, syempre, from Pampanga to Manila. Tapos matutulog ako. Lagi ako nag-sleep paralysis. Tapos, wala namang nakaano sa mukha ko. Pero, yes, oo. Hindi ka lang makagalaw. Hindi ako makagalaw. Parang, nakikita ko lang yung bintana doon sa may bintana kasi doon na jealousy window sa tapat namin eh. Sa tapat ko, nakikita ko siya. Pero nakakatakot kasi feeling ko may magpapakita sa akin tapos di pa ako makagalaw. Lagi yun, parang every week yun. It's either lasing ako, pagod ako, or stress. Pero lately, hindi na lang nangyari. Yun yung parang naalala ko talaga na lagi ako nag-sleep paralysis. Mm-mm. And usually stress. Oo, pagod. Diba?
Oo, yun yung nararamdaman ko. Hindi ko pa rin talaga ma-pinpoint. Sabi ng iba, I mean, nasa nabasa ko rin naman siya, pero iba ang sabi is, ang sleep paralysis is a form of out-of-body experience. Parang ganun. Kaya ka nagpapanik kasi ba't di ko magalaw katawan ko pero conscious ako. Pero kasi technically, nakahiwalay yung, parang humihiwalay yung diwa mo or yung, I guess, soul mo, parang ganun. So, hindi mo magalaw yung katawan mo, pero conscious ka or aware ka. So, hindi ko alam ano yung, baka iba-ibang trigger bawat tao kung kailan siya nangyayari. Baka sa'yo pag lasing at pagod, no? Hindi ko alam. Ang hirap naman sabihin sa'yo, experiment mo nga ulit, testing natin. Maglasing ka ulit. Wala, di ko na kaya. Nasa edad na ako na. Oo. Parang 2 beers, parang di nalasing na ako agad. Tito mode na eh. Oo, tito mode na. Hindi nakabataan. Oo, parang kung gagawin ko yun, dapat mahaba yung pahinga ko the following day. Oo. Hindi pwedeng gising agad. Oo. Tapos pala, yung ano lang, yung, di ba may nakwento ko kanina, mayroon akong, yung kababata ko nakasama ko dun sa, may nagmumulto sa amin. Yung dad pala niya, may ability siya na ah, ano tawag dito? Astral projection. Sino to? Yung dad ni? Yung, yung dad ng roommate ko, Okay. yung dun sa may nagmamartilyo. Oo. Ano siya eh, nag astral projection daw yung dad niya, nakwento sa kanya. Tapos nakita daw talaga niya, hindi daw siya nanaginip. Ewan pa naginip ba yun? Pag ganun, possible. Hindi ko kasi alam mga ano eh. Okay, so actually, hindi pa lang, tinatry ko pa edit yung episode din, medyo magulo eh. So, tungkol sa dreams, so minsan kasi, yun doon ako nalilito minsan. Pag natulog tayo, minsan hindi natin alam if dream siya, lucid dream siya, nag-astral travel kasi ibang universe, kasi nangyayari yun, napupunta ka sa ibang parang lugar, or yan, na out-of-body experience, na para nag-astral travel ka within your space. Tapos nakikita mo yung nangyayari within the vicinity. So hindi ko alam if parang ganun yung nangyari sa... Pero yun, may kwento rin na ganun na parang nakakita ng multo, nakaitsura nung ganun, pero technically, astral yun ng isang tao. Hindi pa siya patay, pero astral niya. Oo. Pero ang alam ko, pag hindi ka nakabalik, delikado, di ba? Hindi ko alam gano'ng kabihira yun, pero lahat naman tayo meron kampit eh. Meron tayo, supposedly meron tayo ng thread which binds our physical body to our astral state or soul, di ba? Meron naman daw. Pero yun na nga. Again, kung weak in spirit ka, weak in health ka, weak in mental health ka, di ba? Baka pwede mag-invade. Sabi nga nila. Kasi sabi ng dad niya, nakita daw niya yung dad niya, di ba, nag-astral, nakita daw niya yung sarili niya, pati yung asawa niya, yung tita ko. Nakahiga daw sa kama. Yun. Parang, sabi ko, pwede pala i-grab. Meron, nakakatakot. Hindi ko na kung narinig mo, may earlier episode yon na yung isang sa mga early co-host ko, si Jay. May kwento siya na ganoon, hapon, nakatulog siya, nagnap siya, tapos alam niya, tumayo siya, kala niya gising na siya, tumayo siya, lumabas siya, nakita niya, nanonood yung, baka mali na details ko, pero parang ganun yung nangyari. Lumabas siya, kung ano nakita niya sa labas, na nanay niya yata or kamag-anak niya. Tapos bumalik siya matulog. Tapos pagising niya, tinanong niya, nanonood ba kayo nung ganito kanina? Sabi na, paano malaman, tulog ka eh. So, nakita niya while in her astral state. Talaga? Grabe. So, mas doon mo mapoprove kung astral siya kasi nakita niya yung pinapanood nila, naalala niya. And alam ng mga tao, tulog siya nung pinapanood nila yun. So, paano niya nalaman? So, at least may na-check niya kagad yung facts. So, yung nakita niya yung wife niya, sana may tinignan pa siyang iba para... Pero yes, possible siya. I guess possible siya. Ano lang din, just to add, ang dami ko, sorry magulo yung mga kwento. Go lang, okay lang. Ang dami kong topic. Ang dami kasi experience eh. Okay lang. Ang dami ko rin kasi napapaginipan, pero lalo na nung time na, syempre, nung pag-college ka, nung lagi kang high, mga ganun. Mas na-enhance yung utak ko. So, nakakwento ko lagi sa mga
kasama ko dun sa condo at that time. Well, ibang condo na to, and tingin ko walang nagpaparamdam na. Ano, sabi ko may napanaginipan ng ganito, pero parang ang astig. Sabi nga nun. Sabi ko sa kanya, sulat ko kaya, sabi nga. Pero sabi niya, di ba parang, sabi nga niya, delikado daw. Parang, di ko alam kung bakit, ba't delikado. Or parang, delikado daw mag-dream journal. Hindi ko pa na-try eh. Pero parang may narinig ako sa podcast mo before na parang about sa may nag-dream journal. Merong mga nagti-dream journal pero wala pa ako narinig na nagsabi na delikado siya. Kasi for me, helpful pa nga siya kasi natatrack mo. Kasi minsan, so again, may isa kong pinakinggan na podcast, sabi niya, ako di ako agree, pero sabi niya, lahat ng dreams natin, prophetic dreams. Meaning, precognitive dream yan. Kung ano na panaginipan mo, malamang mangyayari yan. Ako di ako niwala doon. Pero may ibang point siya doon na sinasabi niya, for me, minsan nangyayari yun. I believe. So, minsan magandang tinatrack mo yung nangyayari sa dreams mo. Kasi, months after, nakalimutan mo na yun eh. Pero kung check mo itong date na nangyari itong ganito, uy, ito yung nangyari ngayon ah. Diba? So, minsan maganda siya. Tapos minsan, sa ibang tao, yung guides nila, communication nila is through dreams. Guides meaning spirit guides kung meron, diba? So, minsan, andun yung mensahe sa'yo sa panaginip, days or weeks or months after, pag binalikan mo, oy, ito nga pala yun, no, sinabi niya sa akin. Or nakuha ko doon. So ako for me, magandang, ako lang yan ha, Sefa, pakinggan mo, ikaw, tanungin mo sa iba or research mo kung bakit sinasabing delikado siya. Ako for me, hindi siya delikado. I-log mo, kasi magandang record eh. So, iba ginagawa, voice message na lang. Voice message sa sarili nila. Para mas madali. Para mas madali. Hindi mo kailangan sulat. Kasi antok ka eh. Maalala mo yung pagkakakising mo lang, di ba? Pero sabi mo nga naaalala mo yung dreams mo. Ano yung mga napapanaginipan mo? Ako, meron akong isang dream na simula nung bata ako. Tapos na-stop na siya all of a sudden eh. Siguro nag-stop siya nung college. Lagi akong tumatakbo. May humahabol sa akin. Tapos ano sila, parang group of people siya. Tapos yung isa parang kalbo pa nga yung, parang siguro yung pinaka-boss ata nila nun. Tapos magtatago ako, tapos tumatakbo ako kami sa sa parang, hindi ko alam kung abandoned hospital ba siya or something. Parang clerk eh, parang ganun yung, tapos magtatago ako sa isang parang kama. Alam mo yung mga kama nung mga sinaunang panahon na bakal lang, ganun. Oo. Tapos ilalim ka. Doon ako magtatago, tapos mahuhuli nila ako. After nun, wala na, mag-stop na yung dream ko. Gaano kadalas nangyari yun? Panaginip na yun? May tinatakbuhan ka? Di ko malala kasi ang tagal na eh. Kasi ang huling alala ko nun, dahil naalala ko siya, dahil nangyayari siya monthly, parang ganun. Monthly nangyayari, monthly? Hanggang college talaga nangyayari siya. Tapos di ko alam ba't natigil na eh. Matataas yung window na glass, ganun? Parang oo, malalaki. Malalaki siya. Oo. Tapos mahahabang hallway, ganun? Parang ganun. Ang weird eh, pero parang inisip ko, dati ko bang buhay ito? Hindi ko lang kung napakinggan mo yun. Ito na naman ako naglalagay akong meaning sa mga panaginip na ibang tao. Pero, napakinggan mo na yung episode na Hatman. Oo, yes. Tsaka kasi yun minsan ang description nila eh. Yung napupuntahan nila, tapos parating mga bata na tumatakas. Oo. So yun yung kwento. Hindi ko alam. Baka. Kung nilalagyan kong rason. Pero anyway, kaya dyan maganda na naka-dream journal ka para para maalala, kasi mas maalala mo yung details pag fresh eh, di ba? Minsan may mga weird dream ako na, for example, naglalakad ka mamaya, nagtatrabaho ka. Alam mo yun, parang mga sudden transition na lang na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam ba't ganun eh. Pero yun, walang strange na mga panaginip naman. Paanong strange? Na lumilipad ka o may mga na-encounter kang di mo maintindihan. Walang ganun. Ang dami eh. Kasi may one time, for example, may kaaway ako. Gusto mo siyang suntokin, alam mo yun? Pero kahit anong force mo sa kanya, di mo siya masuntok. Parang ang bagal mo suntok. Kahit anong bilis mo, parang, pero talo ka in the end. Parang ganun lang na dream. Tapos, meron din ako mga dream na, ang weird niya, parang, pinatay ko yung pinsan ko. Parang ganun. Tapos umiyak Talaga? ako. Oo, Okay. mga ganun.
Tapos sobrang detail kasi nangyari siya sa bahay ng ng lolo ko kung saan ako lumaki. Tapos pares ko silang pinsan na pinatay in one dream. Tapos hindi sila magkakilalang pinsan na. Yung isa pinsan ko sa sa mom side, yung isa pinsan ko sa dad side. Yung mga ganun. Tapos pagkagising ko nagdasal ako tapos hindi ko sinabi sa mama ko baka kasi maano kasi yung mom ko at that time eh. Tawag dito yung superstitious mga ganun. So hindi ko na lang kinuwento, parang pinagdasal ko na lang. Pero kinuwento ko sa mga ibang tao. Sabi, sabi nila parang dasal ka na lang parang. Pero tingin ko hindi naman siya parang exactly na mangyayari. Mm. Parang, Pero yun, again, ako naniniwala rin naman ako kay Freud na minsan yung mga napapaniginipan natin is yung anxieties natin, di ba? oh, In actually, life. oo. Oo, di ba? So, and translated siya into whatever na mga na-experience natin na papagsama-sama. So, kunyari, kagaya niyan, kunyari na there was a point nung napanaginipan mo yan, either may nangyari sa pinsa mo or naisip mo yung pinsa mo or may instance na naisip mo siya before ka matulog or during that day. Tapos baka may pinapanood ka or may naalala kang movie or may pinanood ka recently na horror or murder movie, tas minsan napapagsama siya. Parang ganun. Yun yan. Oo. So, naniniwala naman ako minsan may panaginip tayo na ganun siya talaga. So, parang dinidecipher mo. So, yun, parang maganda. Hanggang ngayon ba, madalas ka pa rin managinip? Lagi? Never. Lagi? Lagi. O yun. O yun, i-note, mo, suggestion ko. Makakatulong yun. I-log mo or i-dream journal mo. I-dream voice notes mo. May time lang talaga na hindi ako nanaginip pag siguro pag naka-marijuana ako, parang hindi ko naman Tulog bakit. agad. Mm-mm. Tulog agad, oo. As in, pag alam kong gumamit ako, never talagang, I mean, before time din ngayon, Oo. nung college, automatic na parang walang dream. Tulog lang, tas gising, maganda gising mo, parang ganun. Pero pag nagigising ka sa mga panaginip mo, pagod ka? Hindi. Pagod ako lagi. Napakinggan mo na yung episode ni Lucia. Piling ko napakinggan ko na pero sa sobrang. Lucia's Lucid Dreams. Yung grabe yung mga panaginip niya. Na parang nandun siya, tapos may nangyayaring kakaiba. Hindi ko alam. Again, kaya maganda pakinggan mo yung mga may dream na episode kasi baka makarelate ka, baka makatulong sa'yo. Yun pa isa, interpreting dreams. Ang hirap bigay mo sa ibang tao na ano kaya ibig sabihin nito? I mean, ako lang ko ng theories ko. Pero kasi very particular para sa iyo yan eh. Parang lahat ng details na yan, mas may context sa iyo eh. So kaya mas magandang naka-journal siya na, again, sa sarili mong salita, sa sarili mong pagkaintindi sa nangyari. Kasi ikaw lang makakabigay ng potential meaning. Kung may meaning man or kung bumiyahe. Itatanong ko nga sa iyo, sa mga panaginip. So may kaibigan ako na skeptic. Kinukwentuhan ko ng mga ganitong bagay. Sabi niya, hindi siya naniniwala. Pero siya daw, pag nanaginip siya, before siya matulog, in his mind, sabihin niya, gusto ko ngayong gabi, mapanaginipan ko, night ako, tapos kumakalaban akong dragon. Talaga? Pag panaginip niya, yun naman napapanaginipan niya. So, controlled niya. Controlled na yung anong papanaginipan niya. Hindi ko alam kung may ganun ka rin nagagawa. Wala, pero ang lagi kong inisip bago matulog, pag napaginipan ko ulit to, lalaban talaga. Parang tatry kong kontrolin, parang gano'n. So, hindi mo siya nakakontrol at this point? Oh. Hindi. Hindi siya nakakontrol din. Wala talaga. Lalo na pag may magandang kwento na for example, adventure siya, parang gano'n. Or siguro suntukan, mga gano'n. Madalas gano'n. Hindi ko lang ba't gano'n. Madalas may suntukan Hindi ko alam ba't gano'n eh. Basag ulo ka sa Tinatry kong sabi ko, pag ganito yung nangyari, ganito yung gagawin mo, parang gano'n. Pero in the end, wala eh. Di siya kahit gano'n ka-conscious yung utak mo at that time. Tignan mo yung may napakinggan ako, hindi ko alam kung napakinggan ko to or napanood ko. Sabi niya, para matrain mo sarili mo na control ang dream mo. Alam mo daw yan. So, napakinggan mo na ba to? Seth, hindi pa? Alin yan? So, para makontrol mo daw ang dream mo,
may training siya. May tinatrain siya sa sayo, sa sarili mo. So, throughout the day, in a week or in a day, every day, in a week or 2 weeks, gaganto gagawin mo. Randomly, middle of the day, isipin mo bigla, para ka sa ginagawa mo, isipin mo, panaginip ba to? Control mo yung magagawa mo. Galawin mo to, galawin mo yan, gawin mo to, sabihin mo to. Tapos train mo lang sarili mo na habang yung isang linggo na yon, gawin mo yun randomly. Habang may ginagawa kang iba. Habang nagtatrabaho ka, habang nag-edit ka, habang naglalakad ka, habang naliligo ka, gawin mo lang yun. Para pag dumating ka na sa dream mo, makagawa mo yun. Uy, sa panaginip ba ako? Oo. Tapos makakontrol mo na daw. Okay. Parang ganun. Again, hindi ko siya, ako kasi, hindi ako nananaginip. I mean, nananaginip ako, pero hindi ko siya naalala. Hindi ko talaga siya naalala. Bihirang-bihira. So, hindi ko magawa experiment na yan. Pero ikaw na madalas ka managinip, baka try mo. Sige, tatry ko yan. Oo. Kagaya nung pag may adventure, gusto ko may bago akong sword. May bago akong sword. Gusto ko magaling ako magbumuntal. Kasi sabi mo nga, palagi kami sapakan na ano eh. Oo. So baka ganun. Pero meron akong dream one time, sobrang nakakatakot talaga. Merong isang babae, tapos para siyang demon yata or something. Tapos tinatry ko magdasal, tapos ginagaya niya yung sinasabi ko. Like for example, well, in my dream, parang nag-Our Father ata ako noon at that time. Mm-mm. Tapos parang minimimik niya lang ako. Parang kinakapit niya yung sinasabi ko. Mm-mm. Tapos parang kinokontrol niya ako. Alam mo yun, parang siyang psychic. Wala lang, sobrang nakakatakot yung dream. Once lang naman nangyari. Once lang naman nangyari. Mm-mm. Buti nga, once nga. Yun. So parang kagaya niyan, maganda yan, bigyan mo context. Ano nangyari nung araw na yun para baka ba't mo na panaginipan yun. Maganda like, kasi yun usually, hindi ko sinasabing 100% tama yun palagi. Pero kadalasan, may connection ko ano nangyari within the day. It could be a spiritual aspect na may nangyari. It could be something in our 3D world. I-check. Pero yung suggestion ko sa mag-ano ka, i-dream journal mo yan. Oo nga. Sige, tatry ko starting today. Oo. Kahit voice lang naman eh. May mga voice memo naman sa sarili, di ba? May recorder naman bawat phone. Oo. Ilagay mo lang doon. Kasi interesting kung anong, especially na madalas ka managinip. Kung may pattern na lumabas. Pero may mga dream ako na like, nangyari siguro ito mga ilang beses lang naman. Like, siguro this year, once pa lang. Alam mo yung nananaginip ka na sa shower ka na, punta ka ng work. Tapos magising mo, tulog ko pala ako. Kaya nga naisip ko, yung kwento ng girlfriend mo na tumayo ka tapos nag-CR ka. Feeling ko ganun eh. Baka yun na nangyayari sa'yo eh. Pero naalala ko yun. Hindi ako na, Hindi ka nanaginip nun. Hindi ako nanaginip nun. Wala akong maalala. Basta pag ganun, pag nakainom din siguro, wala akong masyadong maalala. Kasi, heavy sleeper na ako nun eh. Never ko na never ko na. Kasi, hindi ako tumatayo. Pag tatayo talaga ako, kasi maalala ko siya na parang, umihi ako, parang ganun. Pero yun talaga, wala eh. Pero siya, yun yan, nakita niya, parang hologram ko siguro. Kasi nakita niya ako na nakahiga ako daw ako, na natutulog. Ito magandang advice ni NecroMD. Try to get checked for possible sleep disorders such as obstructive sleep apnea. Alam mo bakit? Kasi, isa pa yan, ang sabi mo, pag tinanong kita, pag gising mo, pagod ka. So, isa sa mga symptom ng sleep apnea is, malakas ka ba humilik? Oo, sobra. Okay. Mas malala daw ako dati, sabi ng girlfriend ko, kasi mataba ako dati. Okay. Ngayon kasi na medyo Mas hindi na. Kasi, isa yan sa mga symptoms, yung paggising mo, parang full night of sleep ka, pero pagod ka pa. So, isa sa mga symptom yung sleep apnea. And, yun. So, parang nawawala ka hininga, so baka iba yung takbo ng utak mo. Kulang sa oxygen or something. Parang ganun eh. Ako ma-explain ni NecroMD yan. Pero, so parang may mga sleep test. Tama, I think merong sa mga hospital may sleep test. Pero check mo rin, i-research mo yung sleep apnea kung merong symptoms doon na parang nagkakaroon ka. Kasi so yung same nga sabi ni NecroMD na may mga kilala ko
naka-CPAP machine sila. Yung natutulog sila para may breather sila. Para may enough oxygen sila while sleeping. Para hindi sila pagod. Pero yun. Yung dad ko kasi meron siyang sleep apnea. Actually may CPAP siya. Yung dad. Okay. O yun pala, familiar ka. O baka nga, genetics yan. baka genetics yan, no? Ina-advise sa akin ng dad niya na kumuha daw ako ng sleep apnea. And before, nung sobrang taba ako pa nun, in-observe ako 2 years ago yun, in-observe ako ng dad ko. And then one time, in-observe din ako ng girlfriend ko. Grabe, nag-choke daw ako. Ayun. Oo. Nag-choke daw ako sa yun daw. Yung parang, patulog ko. Pag nakabantay sila sa'yo, parang hindi ka na humihinga. Oo. Yun. Oo. Baka sleep apnea yan. Pa-check mo na. Kinakabahan niya daw yung girlfriend ko, di daw siya makatulog dahil sa akin. Hindi siya makatulog dahil baka mamaya mamatay na daw ako. Oo. Ano na naman sabi, polysomnography. Sana tama pagsabi ko. Parang matutulog ka sa ospital like may mga kakabit-kabit sila sa'yo sa pagkaintindi ko. Sa akin, takot ko yun dati kasi malakas ako humilik. Grabe yung famous ang aking kalakasang humilik. So, sabi rin ng misis ko, baka may apnea ka, kailangan mag-CPAP. Pero ako kasi, pagising ko, full of energy ako. Hindi ako napapagod. So, in my mind, wala ako CPAP. Ayoko rin mag-test. Honestly, ayoko rin mag-test. Pero, ako ganun. For me, baka hindi siya sleep apnea. Kasi, isa sa mga symptoms talaga is pagising mo parang pagod na pagod ka. Tsaka parang kalam nga na mamamatay ka kasi tumitigil kang huminga habang tulog ka. Pa-check mo na yan. Safe. Oo nga. Yun nga parang hindi naisip ko lalo na pag alam kong nangingilabot na ako like sa isang place. Natatakot na ako or alam kong may mga kwento, mga ganun na uy, may namatay din tapos may parang syempre mangunguna yung takot di ba? Parang lagi kong pinapangunahan na hindi ka naman gagalawin yun kundi mo isipin. Mga ganun ba? Parang gumagawa ka lang ng sarili mong mindset na parang walang mangyayari sa'yo na Actually, yun naman yun ito yung pagkaintindi ko sa ganyan. Sinasabi ko nga to na you create your own reality. So kung naniniwala ka na hindi ka ma-harm, na hindi ka magugulo, I believe that it will become true. So parang kung sa mga bagay na gano'n na kung pwede mong, kailangan mo paniwalaan. Andun yun. Kailangan maniwala ka nangyayari siya. And andun yung emotion to back it up. Na alam mong hindi siya mangyayari or napoprotektahan ka or whatever. Yun, technically, pag binasa mo ang basics ng spellcasting, totoong spellcasting ganun siya. Ganun siya. So I believe you create, ikaw kung anong pinaniniwalaan mo, yun ang nangyayari. Nakokontrol mo na reality mo. Kumbaga, lumalim na. One time din pala, pinakilala ko, kilala na ng mga friends ko yung girlfriend ko. And sobrang natuwa sila sa girlfriend ko kasi for the first time nakakilala sila na nakakita ng multo. naging circus attraction. Hindi naman. Sabi ko, sorry kung daming tanong ng mga kaibigan ko. Hindi, okay lang yun. Sabi ganun. Tapos, pinapaturo nila, saan yung mga multo dito? Ay, nako. Pero yung isa kong friend, na siya, siguro may 40 na yan. Parang meron daw siyang protector. Nakita ng girlfriend ko. Hindi daw siya multo Pero daw siya parang lalaki tapos mahaba. Parang rockers daw yung mukha. Long hair. Tapos nakatakip daw yung mata ng buhok niya na long hair. Tapos sabi ng girlfriend ko, protector daw. Gabay. So, I guess yun yung concept ng parang spirit guides, gano'n. So, ako personally, I believe na lahat naman meron. Minsan ancestral yan, minsan from your past life, minsan natsyempohan mo lang, nagustuhan energy mo, naging guide mo. So, I believe lahat naman meron. Baka lang yun, nag-decide magpakita sa kanya. Or nakita niya, hindi ko alam kung by chance yan. Pero, posible na ganun. Meron supposedly lahat na guides. Yun lang, sa kanya nakita niya for some reason.
Hindi ko alam bakit. Ayan, nag-raise ng hand. Ninong, ano yun? Nag-raise ka ng hand. Hi, good evening. Good evening. Seth, good evening, Nick. Good evening, Direk. Yung sa akin lang, yung sa sinasabi mo na natatakot kayo, baka may pasta. Flip side ang tignan nyo, mas maganda yung sinabi nga ni Direk, mas maganda na at least alam nung girlfriend mo ngayon, kung ano yung mga nakikita niya at ma-guide niya. Ang kailangan lang matutunan kung paano yung, yun nga, yung basics, yung centering, yung shielding. Mas lalo na yung sa shielding kasi siyempre yun yung magpo-protect sa iyo eh. Lalo na kung empath yung girlfriend mo, baka empath din yung magiging anak. Ganun yung possibility niyan. So ang masakit kasi nun, hindi lang yung basta feelings or yung emotions ng tao yung mararamdaman niyan. Ang masakit doon, katulad yan, yung mga psychic vampires. Marami kasi unknown sa kanila na psychic vampires sila. Yun yung medyo na feeling mo, hindi mo alam, pumasok ka lang sa ganitong lugar, paglabas mo, pagod na pagod ka, parang nauupo sa sakit ng ulo mo. So, may mga ganun pagkakataon. Pero mas maganda yung gano'n na at least aware na rin kayo kung sasakal. Maganda magtanong lang, wala namang problema. Maraming tutulong sa Discord. Isa akong buhay na patotoo dyan. Na nagsimula rin ako nang wala rin akong alam. Kahit paano ngayon, kahit paano, may konti na rin natutunan. So malaking tulong din yung may community. Kasi mahirap din yung, alam mo na may nakikita ka, alam mo yung mga ginagawa mo, pero iba pa rin yung may mga taong alam na rin kung paano yung gagawin mo para hindi mo sila nakikita o hindi mo sila napapansin. Kaya mong i-on off kung ano man yung meron ka. Magandang gabi sa inyo lahat. Ay, magandang gabi rin, Ninong. Thank you rin, Direk. Thank you, Ninong. Seth, ka lang, message ka lang. Pero yun, huwag mo pilitin sa girlfriend mo yung mga episode. Kasi baka hindi pa siya, for me, akin lang parang baka hindi niya rin type, ay feeling ko. Kasi yun nga, it's about accepting your ability. Baka for her, it's more of, I don't want to think about it. Ang ginagawa ko kasi, for example, may napakinggan ako isang episode. Ay, may napakinggan akong ganda. Tapos kinuwento ko sa kanya yung buong episode. Ay, parang di naman lahat. Parang yung summary lang ng isang episode. Tapos pag nagustuhan niya, parang, uy, tara pakinggan natin, parang gano'n. Okay. Ganun siya, parang, pero hindi ko siya pinipilit na. Oo. Pakinggan natin ito, parang gano'n. Pero baka yung ako, yun nga, yun lang i-ano ko sa'yo. Recommend ko. Kay Raymond. Yung kay Raymond, oo. Okay. Kasi, for a person na kagaya niya na parang hindi niya rin naman parang accepted yung kanyang sensitivity, marami siya for me, may mapupulot siya doon to help herself. Kunyari, para at least yung hindi na masyadong kumapit sa'yo pag hihigpit na kapit sa'yo pag may nakita siya, di ba? Ako yun lang. Salamat, Seth. Thank you sa pag-share, ha? Thank you, Direk. Oo. Pag yung kaibigan mong nakakakausap sa multo, willing siya, sabihin mo ako, Ay, sige. May message ko muna. Oo. Pero feeling ko game naman. Game yun. Sige. Thank you, Seth. Salamat. Thank you, Direk. Thank you rin, Ninong. Thank you po. Good evening, blessed. Thank you. Good evening. Seth, maraming salamat sa pag-reach out at sa pagkwento ng mga experience mo. Actually, pagkatapos ng usapan natin, napadpad ako sa Taft area and binisita ko yung condo na sinasabi mo. Sa labas lang naman ako, syempre, at di ako pumasok. Pero ayun, safe kasi manhid pa rin. Wala naman akong narinig o naramdaman dun sa labas. Pero para sa GF ni Seth, sorry po if pinipilit kayo ni Seth makinig sa mga episode namin. Pero na-mention ko naman, may ilang episodes na light naman and okay yung usapan at baka may mapulot ka rin sa mga kwento. Kung sakaling meron kayong experience sa mga haunted condo or apartment or townhouse at gusto nyo ikwento yan, message nyo lang yan at email nyo sa akin sa paranormalsph@gmail.com. Para rin sa mga LL dyan, mapapansin nyong hindi ito ang unang kwento sa condo. Sa part ng Taft na yan. Mabibilang ko na yata sa 2 kamay
kung ilang haunted condo stories ang meron sa area na yan. Ano ba meron dyan sa mga estudyante dyan? At lapitin sila ng mga kababalaghan. Ayan, wala tayong name drop na school ha. Kayo na lamang hula. Pero kung gusto nyo tuloy ang kwentuhan sa mga haunted na condo, boarding house at iba pa, pwede nyo share yan sa chat sa ating Discord server. Join lang kayo sa Discord server ng podcast. Merong invite link na kailangan nyo click sa show notes para mag-join. In case first time subscriber ka sa podcast at na-enjoy mo ang ganitong kwentuhan, baka gusto mong mag-subscribe. Mahahanap nyo ang podcast sa Spotify, YouTube, Facebook, Twitter X, Apple Podcast, and Red Note. Joke. Hindi pala tayo naban. Hindi naban ng TikTok sa Pilipinas. So, meron pa rin tayo sa Crick Rock. Mahanap nyo dyan ang podcast. Wala tayo sa Red Note. Ngayon ako mag-migrate. Okay. Before we say goodbye, magbabasa lang tayo ng ilang comments from episode 169. Paranormal Tales J. From Bidam. Ayun, si Bidam palang una. Hi Bidam. Sabi ni Bidam, spiritual scars, possible nga yung sinabi mo or trauma sa life journey mo. Need siguro healing at shadow works. Ayun. I think may ginagawa kasi sila Bidam before na parang shadow works. So familiar siya sa concept ng mga spiritual scar. Hopefully in the future magkaroon tayong segment or something about shadow work kasi ako rin curious ako paano yung ginagawa ng mga tao who deal with this. Baka mag-collect tayo ng experiences lang from different people and see if it's useful for other people who might be going through it. From Strange Vent, unplugged TV na bumubukas, my type of paranormal activity. Considering yung required energy to power up a television. May point. Napakagandang application sa mga liblib na lugar sa Pilipinas. Ikaw talaga Strange Vent. Pero oo nga magagamit mo sa ibang parts ng Pilipinas. So ganito na lang. Papuntahin natin lahat ng mga multo at entity sa mga liblib na lugar na walang kuryente at doon na sila mag-manifest, no? Para may libreng kuryente. Peace tayo. Peace tayo sa mga mumu dyan. Naalala ko tuloy itong libro na binabasa ko. Fiction, fantasy siya. Ang pangalan is Blood of the Old Kings. Korean ang nagsulat and English translation yung binabasa ko. Anyway, yung premise dito, yung mga matatandang wizard or magician sa society nila, kesa mamatay, ginagawa nilang battery para mag-power ng machines nila. So, necromancy and electricity ang dating. Pero may consciousness pa rin yung mga magician ha, pero alam nila ginagamit sila as battery. So yun, na-relate ko lang sa comment ni Strange Vent. Maganda yung book para sa mga mahilig sa fantasy na medyo high concept. And ma-action siya. Marami ring interesting concept sa book about magic, yung system of magic nila doon. And relatable siya sa ibang mga naririnig rin natin sa mga practitioners. So again, relatable in a way. Okay, next si Mom's Buddy naman. Grabe, rinig mga breathing nila. Jay needs to redirect his thoughts and prayers to the positive part. Ingat Jay, positive vibes and thoughts. Ayun, para sa iyo yan Jay, ang message ni Mom's Buddy. I hope nabasa mo na rin to before kasi medyo matagal na yata itong na-post. Pero yun nga, sabi ni Mom's Buddy, redirect your thoughts and prayers to the positive part. Alam ko, ang dali nito sabihin. Personally, of course, there are times na sobrang maiinis ka at magagalit ka sa mga nangyayari sa buhay, diba? Pero advice ko rin lang, just be conscious that it is happening. Kumbaga, accept it, that you are frustrated, you're angry, you're in a rage, and then you try to redirect that energy. Or, alam ko, narinig ko yata ito kila Bidam or kila Gian before na you convert that energy into something more positive or something that is lighter, kumbaga. So breathe, acknowledge, and then transmute. Well, yun yung nag-work for me. Tao lang tayo, hindi tayo perfects. So, try nyo kung mag-work sa inyo. Thank you again, Mom's Buddy. So last na natin from Danny Bangers. Agree ako sa manifestation direct. May kilala akong madamot. Nagre-reklamo siya na wala siyang malipatan na work. Yun ang iniisip ko. Dapat maging selfless siya para mag-manifest ang gusto niya. Honestly, hindi ko rin alam yun kung magiging selfless ka ba, mag-manifest ba. Kasi baka isipin na iba,
tumutulong naman ako sa maraming tao, di ko inisip sarili ko, ba't di nag-manifest gusto ko? So, hindi ko rin masabi na ganun. Hindi ko alam, Danny Bangers, if yun ang experience mo. So, baka for you, it is a truth. Pero, ayun, ba't madami kang kaaway sa work, Danny Bangers? Si Madam Amot, joke lang yan, joke lang. Pero I agree, mahirap man talaga gawin. At again, sabi ko nga, super dali sabihin. Minsan, kailangan maging selfless ka rin. I believe in that. For me, kailangan mo pa rin mag-vibrate in a frequency or stay in a state na let's say your vibrations or emotions will attract that same energy, di ba? So, possible nga na selfless ka pero depressed ka pa rin or negative thinker ka pa rin, di ba? So, for me, kailangan pa rin yung it's a personal ko na to. Wala ko sinasabi. Baka na naman may mga basher na naman dyan. Sabihin sa akin. Nagmamarunong ko. Pero yun yung akin personal belief. And that's what I practice. Na I try to stay in a positive vibration, in positive emotion. Kahit na may mangyari masama, acknowledge mo, mainis ka, ganyan. Pero you try to stay in that positive vibe. Para eventually, yun pa rin yung ma-attract mo. Anyway, yun lang sa akin. If you have questions or comments, feel free to leave it in our socials. As we end, I'd like to give a shout out to our Paranormal Patreons and Coffee supporters. Siyempre. Thank you, Chris, Liam, April, Yad, Faith, Emrys, JRS, Mark, Hotaru, Aryan, Janelle, Laura, Kim, Biker Mama, J3, Kitten, Leia, Kent. Thank you to our Paranormal Patreons and Coffee supporters. Thank you for the support. Patreon is one of the ways you can support the podcast. If you want to know what the perks are to being a Patreon, just click on the link in the show notes. Makikita nyo iba't ibang tier of support. Thank you again to our supporters. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. If you have the time at gusto mong makatulong sa podcast, hopefully marami makarinig sa podcast. Baka gusto nyo i-rate or review yung podcast sa platform kung saan kayo nakikinig. Pwedeng 4 stars, pwedeng 5 stars, kung ilang stars. Kung naiinis ka sa akin, bigyan mong 1 star, sige lang. At least may rating, di ba? Okay, maraming salamat ulit sa lahat. Please stay safe. LL Peeps, kamusta na? Medyo aayuda lang ko dun sa sinabi ko earlier sa intro ng episode na bakit kaya mas malakas hunting activity sa mga area na may high school or college students na nakatira. Again, theory ko lang is because of the emotions. The fury of emotions that we have at that age. Di ba? Parang lahat issue. Lahat na lang. Mapa-classmate, mapa-teacher, mapa-subject, mapa-crush. Okay. Naalala ko lang yung nasabi ni Ash sa episode 191, ang kalakip. Apparently, may masamang nangyari sa'yo na brought you down. Yes. Nagiging vulnerable ka and kinapitan ka. Hindi ako nagsasabi ng personal ko kasi, yes, I've seen this, like, na pag binanggit mo, yun ang gagamit lang nila to say something, di ba? So, what happened is, merong at least 5 or 6 ang kumapit sa'yo. We got rid of most of them. And they're farming you. They're keeping you depressed because they feed off your negativity. So, para akong yung pina-farm nila ako para kainin. So, they're not necessarily evil. They just need to feed. Like, hindi naman salbahe ang buhaya pag kumain ng deer. That's just how they survive. It just happens to be ikaw yung host. Ang cost naman yan is, since yung negative mo, you end up doing negative actions.
nagre-radiate yan sa ibang mga sa circle mo, you know? So, yun. I'm like, holy shit. So, yun. I go, it makes sense. Kasi kahit anong gawin ko, nothing works, you know? Yes. Someone is really keeping me down, so kaya pala. Ang ganda ng point na minention mo na they're not necessarily evil, but they are feeding on your emotions. Technically, di ba? Yes. Yun yung sinabi sa'yo. Yes. So dahil din dyan, naalala ko yung mga Dementor sa mundo ng Harry Potter, sa books ni J.K. Rowling. Napabasa ako sa descriptions nila. And yun nga, Dementors supposedly drain happiness from people and force them to relive their worst memories. Of course, I will take certain liberties in interpreting this. Pero in a way, Dementors want you to stay in that constant state of sadness and depression. Tapos meron pa syempre sa description ng Dementors that they suck a person's soul through their mouth, which is known as the Dementor's kiss nga. Pero ayun rin, interpretation ko dyan is parang they feed on your soul. They feed on the sadness that you have. Or they feed on you. Diba? And pumapasok lang siya dun sa description nung na-experience ni Ash. And baka nag-assume na talaga ako, pero yun nga, sa buhay late high school to college, ang daming stressors dyan na nagko-contribute sa mental and emotional state ng mga tao. And probably, kinakain nyo ng mga Dementors. At gaya nga ng observations namin sa usapan ni Ash, you can choose not to feed them. You can shift your mindset, you can shift your mood para magutom sila. Pero yun nga, ang daling sabihin pero mahirap i-implement. Okay, yun na muna LL Peeps. Maraming salamat sa pakikinig. See you next week.